Gemini, hi, welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for August 12 to 18, 2024. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment kung paano mag-book for a private reading. Pakicheck nyo na lang yung information. Okay, let's see Gemini, what's coming to you this week? August 12 to 18. Overall energy. 7 of Swords. Uy, parang meron kayong tatakasan. Yung iba sa inyo, maaring meron kayong ginagawa na iniiwasan yung ipaalam sa iba. Parang doing this behind other people's back. You know, may mga reasons kung bakit yung iba pwedeng meron kayong gagawing surprise. Kaya hindi nyo pinapaalam dun sa tao yung mga pinagagagawa nyo kasi surprise nyo. Yung iba naman, pwedeng sa inyo to ginagawa. No? Someone might be doing something against your will or parang um, secret. Oo, tinatago sa'yo. May mga bagay na hindi ka alam. So, be very careful sa mga taong pagkakatiwalaan mo this time. What is your challenge? Ace of Swords, clarity, new beginning. So, ang challenge sa inyo is the moment na malaman niyo to, no? Syempre, this can break your heart. Parang, alam mo yung feeling na na-betray ka ng isang taong pinagkatiwalaan mo. Ang hirap nun, no? Parang you are, uh, kumbaga inaasahan mo tong taong to, tapos yung pala, if you feel ka pala niya, no? Ang hirap. Let's see your opportunity. 6 of Swords. This is going to a new direction. So, meron kang opportunity na umiwas dito sa taong to na sinira yung tiwala mo. Siguro pipiliin mo na lang na manahimik. Ang importante is nalaman mo yung intention niya sa'yo. 'Di ba? Yun yung mas importante. Kasi yung iba sa inyo ayaw nyo ng gulo, ayaw nyo ng issue, ayaw nyo ng drama. Your blessing. 9 of Swords. Nako. Gemini. Minsan kasi, sabi nga nila, the truth hurts. Yung katotohanan. Minsan masakit yan. And yan yung nagpapastress sa iba sa inyo because of the truth na nalaman ninyo. Para sa blessing with the 9 of Swords, this is about the end part, no? Malapit na matapos. Ayan na. Lumiliwanag na. Sumisikat na yung araw. Okay? So, ito na yung time na kailangan i-pick up mo na yung sarili mo. You have to pick up the pieces. Ikaw mismo yung tutulong sa sarili mo. It's time to move on. It's time to move forward. Let us clarify. What is the 7 of Swords? 10 of Swords, naku, meron talaga sa inyong ng yung backbiter. Ang tawag dyan. Kayo ay nagtiwala ng lubos-lubusan. Tapos parang halos wala nang itira sa inyo. Pwedeng physically, like literally, pwede ring metaphorically na naubos ka for this person. Minsan mahirap din talaga nagtitiwala ka ng sobra-sobra. Kasi tinetake advantage. But at least you are moving on, you're moving forward. What is the 9 of Swords? Sabi nga better days are coming. Yes, with the 2 of Wands. Meron ka ng new direction na tinatahak ngayon. Mas exciting, mas merong direction. Okay? Ang importante, nakawala ka na dyan sa situation na yan na merong panluloko.
So let's see your money, career, finances. Wow, the Magician. You are stepping into your own power, Gemini. Alam mo yung kakayanan mo, alam mo yung mga talento mo. So now you're going to use that to improve yourself. Marami ka natutunan dito sa challenge mo, sa career mo, sa trabaho mo. And now you are growing. Alam mo na kung paano gamitin yung iyong mga talento, yung God-given talents mo and skills. So, yung mga bagay na pinagpapaliban mong gawin, mas maglalakas loob ka na gawin yan ngayon dahil mas alam mo na yung iyong lakas. Yes, oh. Working smart gets the work done. So, mas matalino ka ngayon sa pag-handle ng finances mo, ng career mo. Excuse me. Ngayon, ready ka na, no, para ayusin yung iyong workstation, kung saan ka nagtatrabaho, para mas, yung, di ba pag maayos yung workplace mo, yung workstation mo, mas madaling magtrabaho. Mas meron kang direction. Parang meron ka ritong ini-improve na skill set. Let's see your love life. You have the devil. Naku, iba talaga sa inyo kung mawala kayo sa isang toxic situation. Ayan o. The devil. Merong toxic na relationship sa inyo na pwedeng yung person mo, meron siyang bisyo, unhealthy habits. Babae, lalaki, sugal, or kung ano-ano pa na hindi nakakabuti sa relationship nyo. And ngayon, kumakawala ka na dyan. Now you are manifesting the person na para sa'yo talaga. Yung kaya niyang tapatan yung effort na binibigay mo sa relationship. Kasi yung iba sa inyo, hindi kayo nabibigyan ng sapat na pagmamahal, attention na dinedeserve ninyo sa relationship. So now you are manifesting the right person. Siyempre, bago mo ma-manifest yung right person, kailangan mo na umalis ka sa maling tao para ma-attract mo yung tamang tao, di ba? Grounding, ayan. So you are releasing nega energies. Maaring you are spending more time outside, grounding yourself, spending time with nature, lovers, and the shadow. Yeah. Pagdating sa relationship, inaalam mo rin kung ano yung mga pagkukulang mo, yung mga naging bad decisions mo pagdating sa pakikipagrelasyon. And now, you are working on it. Kasi syempre, hindi lang naman yung other person ang may pagkakamali. Minsan tayo rin. So, at least you are aware. Magiging aware ka na. And you are preparing yourself for the new person na darating sa buhay mo. May good news na parating. Meron kang maririnig na good news. Oh. Disappointment in some affair. So, maaring yung iba sa inyo, itong disappointment na to ay doon nga sa taong merong hindi magandang intentions towards you, may lying, may cheating, pero may kapalit naman yan na good news. Honor and respect will come to you, crown. O maaring merong yung iba sa inyo magkakaroon kayo ng leadership role. Pwedeng kayo ay mapopromote sa trabaho. You will also be recognized sa yung trabaho. Yung galing mo, yung talents mo. So, maaaring ito yung good news na darating. Meron mang nag-disappoint sa'yo, pero meron namang kapalit to na magandang balita. Oo. I think yung finally malalaman na nila, makikita na nila yung potentials mo sa trabaho, sa career, sa business. And you will be celebrated. Maaring may bagong opportunity na mag-open up sa'yo sa career. Yung iba talaga merong disappointment sa person.
Gano'n talaga minsan nagtitiwala tayo tapos meron tayong mga natututunang lesson doon sa pagtitiwala na 'yon. Kasi minsan hindi lahat ng pinagkakatiwalaan natin is, pahahalagahan yung binigay nating tiwala sa kanila. So, for some of you, you may be cutting off a person in your life, 'no, para mag-move on na to a new experience, okay? So, that is your reading, Gemini. Thank you so much. Bye.